Para sa ating programa ng pagtatapos, pakinggan natin ang ilang piling mga akda mula sa ating Batch 6, Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop Fellows. Ohem panatalan kadakalan ya agapawan dayanan wangawangda adamakawaya. In the river reveals misfortunes and those who brought it. These were the words that the Hapuan uttered as they washed the heads of those who tried to invade their land. Long before the dawning of the New Age, head hunting was predominantly practiced in various villages in the Mountain Province. The Hapuan, composed of the Yatuka, Kilei, and the Kalanguya ethno-linguistic group, relentlessly struggled and persevered to protect their traditions. Many neighboring communities and tribes from adjacent regions such as the Ayaman attempted to invade their lands. Colonizers, mainly the Spanish conquistadores, foreign to the archipelago, also tried to habituate the lands they thought to be unoccupied. Similar to other communities, they were not spared from such evangelic expeditions of the outsiders. Buga aki buga na yaoya ohana. The Hapuan firmly believed that their lands must be free from the outsiders. The Ayangan, not recognizing the territoriality of the first three communities, thought that the lands they are reconnoitering were unoccupied. They wanted to habituate the place. Their incursive actions fueled animosity from the Hapuan, which caused numerous wars. After time, the Ayangan considered settling on the outskirts of the land of Hapuan. Little did they know that the Hapuan were already planning to ambush them. In one of the narrow paths in the area, the Hapuan trapped and killed 10 Ayangan tribesmen. All of them were decapitated. The heads were brought to the area where the Asipulo Elementary School is now located. It was the place chosen by the Hapuan because there is a river nearby. There, they washed the decapitated heads of the Ayangan. Ohana kapangaiwan ohe ondan mi bagbagahi aliguy. As their Mumbaki led the invocation, the Hapuan who killed the invaders laid the heads in the flowing water of the river. You, water that flows in this river, wash all the misfortunes, bring it, and preserve all the luck. As the Mumbaki ordered the water, the Hapuan that killed the invaders tore the jaws using their bolos. These jaws would be used as the handle of the gongs, and the bolos that tore the jaws will rest in its scabbards or acid. Until the time calls for desperate measures, the acid would protect the weapon that once defended and freed the land from the harbingers of misfortunes. No wonder the elders chose to name their land after the acid, for their land protects the sharpest and boldest men and women of their kind, waiting to decapitate the ulo, or the head, of those who will dream of conquering the land they fought and are continuously willing to fight for. This is the origin of Asip Ulo.
Araw ng Sabado, araw ng paglilinis, araw ng pagbisita ng matalik kong kaibigan. Dinig ko ang mayamayang, "Excuse me sa kadyot ni Gaha." At ako'y uusog, kahit di nasungkitin ng matataas na walis tambo o tingting na para sa alikabok at iba pang klase ng dumi. Nya, kumusta may panghunting nato diri karong si Menahamiga? Tanong niya habang dahan-dahan nang umuupo para makapagpahinga saglit sa trabaho. Busog ra kanunay? B? Dagdag niya habang hirap sa pagtingala para siliping mabuti kung malaki-laki ba ngayon ang aking tiyan. Hindi nga siguro malinaw ano? Kasi sa mga mata ko naman ito nakatitig ng matagal. Parang ang sarap tuloy tumalon dito ah. Nagpatuloy siya sa pagkwento sa akin tungkol sa mga pangyayari sa isang bahay. Nasa ama ang bata ngayon. Sunod sa schedule ng paghahati nila ng kanyang dating asawa sa mga araw para makasama pa rin ang kanilang anak, na matagal na rin palang may mga kapatid ah. Biyernes hanggang Linggo sa ama, Lunes hanggang Huwebes dito sa ina. Itong miga ko, matagal na siyang pinagkakatiwalaan ng pamilya kaya nang naghiwalay sina Ma'am at Sir, hindi na sila naghanap na iba pang katulong. Ipinahati na lang din ang mga araw ng kanyang paglilinis sa bawat bahay. Ako rito ang full-time. At yan ay pinasasalamat ko sa miga ko na siyang nagsalba sa akin noong isang pagkakataon. 1 taon na ang lumipas. Una nila akong nakita habang gumagapang mula sa hardin ni Ma'am patungo sa bintana sa sala. Ang bata na pinapasunbathing ang kanyang mga Barbie sa labas, tumakbo at tumawag sa aking miga. "Yaya! Yaya! Naikaka! Naikaka! Naku ba? Mama! Mama!" Ay, saka ba rin siguro sa boses ng kanyang anak na panay sigaw, tumakbo bigla galing sa kusina si Ma'am na nagbitbit ng walis. "Bibi, what's happening? Naunsa ka?" "It has an eggnog sticking on its tummy. Ew!" "Ay, Ma'am," sagot ng aking miga. "Naay tapay-tapay nakitaan, Ma'am." "Ay, tiaraday, pagawas sa dali." Utos ni Ma'am na sumungkit agad sa may paanan ko nang nakita niya ako. Tinanggap ng aking miga ang walis tsaka nagsabing, "Okay raman ni mga tapay-tapay, Ma'am. Dili man ni sila mamaakog tawo." "No! No!" Pagtutol ng bata na nakayakap sa binti ng kanyang mama. Ay, nahadlok si Bibi. Palihog na lang kung pagawasan ng mananapaday. Gina. Lumabas ako. Pero kinabukasan, bumalik din ako. Napakarami kasi ng mga nakatagong insekto sa kusina. Kaya nang nakita ko ulit ng aking miga, sinabi niya, "Excuse me sa kadyot miga ha, manglimpyos ako diring dapita. Ikaw nali bahala dira sa mga lamok ko na ah. Salamat." Mabait talaga ang pananalita nito. Mula ng araw na yun, katulong na ako ng miga kong katulong. Nasanay na lang din kalaunan sina Ma'am at Bibi sa aking presensya na sa kanilang pagtatantoy wala namang panganib na dala. Isang hapon, mapayapang oras ng pagsisiesta, habang nanunood ng Pera o Bayong sa TV ang aking miga, nakatanggap siya ng tawag na nagpaalam sa kanya tungkol sa nangyari sa kanyang binatang anak. Na-aksidente ito sa construction site na pinagtatrabahuan at nasa ospital ngayon. Kailangang operahan. Delikado ang 2 kamay at 2 paa. Malaking pera ang walang-walang kaalam-alam ang aking miga kung saan niya ito maaaring makuha. Matagal-tagal ko na ring dala-dala itong aking itlog. 2 linggo ang nagdaan. Bumalik na rin sa trabaho ang aking miga
bitbit ang magandang balita ng pagkasalba ng kanyang anak. Walang humpay ang pasasalamat niya sa akin sa tulong ko sa anyay aking milagro. Kung hindi raw dahil sa akin, lubos na hindi niya alam kung anong gagawin kung mawala ang kanyang anak. Gusto ko sana siyang sagutin na ang mga anak ko ang bumuo ng mga numero, hindi ako. Sa kanila ka dapat magpasalamat, Miga. Pero mas mabuti na sigurong manatili na lang ako sa katahimikan. Malaking tsansa sa katahimikan, diyan palaging naririnig ng mga anak ko ang awit ng aking kalooban na araw-araw nagpapasalamat sa iyo. Sa katahimikan ng sandaling ikinalungkot mo ang balitang naringgan, naunawaan ko kung ano ang iyong kinatakutan. Sa oras na itinakda, sa pagbitiw ko sa kanila, iyong binuksan at nakalaya ang aking mga anak. 200 lahat. I don't like smoking with others. I know that's what smoking zones are for. Little gaseous zones where I can bathe in nicotine vapor without contaminating the regular people. I understand that. If I'm going to bring myself closer to death with every puff I take, I might as well bring down others like me. Remove some of the tinier problems within society. Still, smokers are probably the worst people to be with. I haven't met another smoker who wouldn't give me a light without grabbing a cigarette of theirs from my own stash. Just walking into the little zone without a care in the world, squeezing into my private space and having the audacity of not bringing some kind of cigarette with them. There isn't much room for conversation, but what am I going to expect from people like me? Self-destructive tendencies don't exactly make great conversation material. Which is why I'm here, smoking underneath an acacia tree, the home of my new prospective smoking partner. I don't see much of him, only a giant hand holding a cigar that was dwarfed by the size of his fingers. He's never been down from the tree. Too scared of the cars, according to him. Are you going to light this or what? Don't you be hanging like this? He said just loud enough to be heard over the rush of Makati traffic. Yeah, hold on a minute. I reach for a lighter in my pockets and pull it out. The remnants of stickers and scratches on the metal casing are illuminated by the streetlight above us. There's a spark and fire. The smell of nicotine fills the air around us. The motion is strange and foreign to me, despite it being only 3 months ever since I've touched a cigarette. It's lit. I hear an inhale and a mighty exhale. The ensuing smoke plume could have been mistaken for a stray exhaust pipe, belching factory fumes in the air. That felt good. He finally said, after the smoke finally cleared. He took another drag from the cigar and let out another smoke cloud. Aren't you going to smoke too? There are a few moments of silence as I inhale a little bit of the familiar scent. I'm trying to cut down on it,
I eventually respond back, digging into my pockets for the doctor-appointed substitute. I've been coughing more and more recently. It's been cutting into my work, my life. I can't go for an hour or so without a cigarette to calm me down. It's that bad. I pull out a pack of chewing gum and pop a stick into my mouth. The mint flavor calms me down. It isn't exactly nicotine, but it does the job for me. Damn, The capre above me let out another cloud of smoke. I don't know, man. I've never exactly had that before. It runs in the family. My father used to smoke all the time, and he told me his grandfather used to do the same. I can see the outline of a cigar dangling past the tree's branches. I can't imagine life without this. It gets pretty lonely out here. Now that he mentioned it, I've never seen another capre in the city. Not that many trees for them to sit down on, and those that are the right size probably already have enough tenants. Yeah, that's why I got into smoking in the first place. But there's so many of you, especially around here. His arms spread wide open, encompassing everything. How are you alone? Well, you'd be surprised. I put another stick of gum in my mouth. We're all in little boxes, little spaces where we're made to keep to ourselves and slave away for something that nobody knows. Flecks of spit are flying in every direction, but I doubt he notices it. We can't feel anything, so we destroy ourselves with anything we could get our hands on so we could, at the very least, feel something. There is a pause. It's just the two of us, alone with the fumes of decay. I hear a sudden thud next to me, and I look to see what has fallen. It is the cigar, or at least what was left of it. There is only a barely smoldering butt whitened with heat. I just realized something. The capre's voice is somber, almost regretful. I'm not alone just yet. He pats the tree trunk beneath him tenderly. It's still here. Its leaves are falling off, and it's becoming more skeletal by the day. But it's still my tree, my home. I don't think I'll be smoking anymore. There is a louder thud, and I see a pack of cigars thrown onto the pavement. Brown cylinders litter the sidewalk like little dog turds, Perhaps someone will pick them up. he adds. It doesn't really matter to me. The same gargantuan hand reaches down towards me, palm wide open. Pass me some of that gum, will you? I'm curious to see what you mortals do to cope with this. Binabagtas daw ni Malimbong ang ilog ng puso upang hanapin ang pinaka-iniingatan nitong kasinungalingan. Dito raw niya itinatanim ang kanyang mga pulo ng mapaninlang na bakawan. At kung pababayaan, lalamunin nito ang puso, gaya na nangyari kay Ama. Tanaw na namin ang ilog sa bukana ng Marawi. Sinalubong kami ng mga sundalo mula sa checkpoint.
Dumadagundong ang pintig ng puso ko habang paakyat sa truck. Sa tulong ng isang sundalo, hinatak namin paloob si inay. At pagbaling ko kay ama, sumalpak ang katawan niya sa lupa. Tumilapon ang hawak niyang koran na binahiran ng dumit dugo at umaalingaw-ngaw ang mga lintik ng baril. Gabi-gabi akong saksing nakagapos at binusalan. Isang saglit nagtatagpo ang mga mata namin ni ama bago siya paslangin. Nahaharaya ko ron ang ilog ng kanyang puso. Kasabay na pagdanak ng kanyang dugo, ang paglago ng bakawan. Pataba sa kasinungalingang makakauwi pa siya. Sa kalalamunin ni Malimbong ang puso ni ama. Nagising akong pawisan at inihingal. Pagsilip ko sa cellphone, 3:00 pa lang. Medyo maaga pa para sa 5:00 kong shift sa kusina, kung saan nagluluto kami na agahan para sa mga nag-eeskwela. Pero minabuti ko nang bumangon para pagpagin ang mga agyo ng bangungot. Palabas na ako ng kodradong tent nang maalimpungatan si inay. Amad, Po, saan ka? sa kusina ho. I-check mo yung hardin ha. Nilanok ko muna ang dila ko. Noong unang buwan namin dito, pinagpapasahang biro na dapat magtayo kami ng hardin sa hanggahan ng Sarikulay Evacuation Center. Kesyo pwede raw namin pampuhunan. Pero ang isang buwan sa Sarikulay ay naging 2, tapos 3, at pagdating ng kalahating taon, nabuo na ang patay na hardin. I-check mo ha. Opo. Padaplis kong pagsang-ayon sa utos ni inay. Mahamog ang mga mata na inay na bumaling siya sa akin. May tutubo rin doon. Makikita mo. Giit niya bago ako talikuran. Hinawi ko ang trapal na kwadradong tent saka lumabas. May sariling tent ang bawat pamilyang nininirahan sa basketball court. Siksikan man, may ilusyon ng sariling espasyo kahit na hanggang balikat lang taas nito. Yung mga bagong dating na bakwit, inilagay na lang sa hinukay na pundasyon ng isang abandonadong konstruksyon kung saan magaspang ang malikabok na hangin. Kanya-kanyang mga malong, kumot at lubid ang gamit para markahan ang hanggahan ng bawat pamilya. Isang pila ng mga litap-tap ang bumungad sa akin sa labas ng court. Parang mahibla ng liwanag. Nadalang akong sundan sila hanggang sa hanggahan ng Sarikulay, sa hardin. Ngunit kilabot ang pamalit sa barang na makita ko ang nagaganap doon. Nakatayo sa tabi ng hardin ang isang babaeng binhisan ng gabi. Gawa sa mga anino ang kanyang maluwag na blusa at malong. Imbes na mga kulay na batik, naghahalong abot dilim ang mga gumagalaw nitong imahen. Ang punay magbabanyuhay at maghuhugis tao, maghuhulmang aswang ang bulaklak, mabibiyak at magkakawatak ang buwan upang maging mga tala. Nakapila sa harap niya ang isang hanay ng mga bakwit. Maputla ang kanilang mga mata at puno ng mga ulap ang mga balintutaw. Bawat isa may bitbit na pulo ng liwanag na isa-isa nilang inalay sa babaeng dilim. Maibubulong babaeng dilim sa taingan ng bakwit. Tapos kukunin niya ang puno ng liwanag at itatanim ito sa lupa. Mag-aalimoom ang lupa, saka tutubo ang isang bulaklak na gawa sa agyo at hamog. Paglaon, napuno ang hardin ng mga mahiwagang bulaklak. Amad. Amad? Pagkabaling ko sa dulo ng hanay, naroon si Thea. Napapawi ang mga ulap sa kanyang mga mata. Saka ko namalayang hindi pulo ng liwanag ang nasa kanyang mga kamay, kundi ulo ng tao. Pugot at kandado ang panga nito sa huling sigaw. At sa isang iglap, naglaho ang mga bulaklak ng hardin.
Kumunot ang noon ng babaeng dilim at napirme ang kanyang anino. Tumakbo kong pinaliligiran ng ugong ng gabi. Nahiwa ang hangin sa pagsugod ng mga anino ng babaeng dilim. Nasusunog na mga bintit braso ko, namimilipit ang tagiliran, ngunit palapit ng palapit ang malamig na hininga ng dilim. Bumubulong na sa mga tainga ang pag-aangin. Hanggang sa sinunggaban nito ang paa ko, at bago pa ako makasigaw, nilamon ako ng mga anino. Pinilit kong umalpas, sumigaw, umiyak, kahit ano. Subalit lumulutang akong mag-isa sa kawalan. Dilim na ang namamayani ang nagbabadyang halimaw. Madagundong na sa pag-aangin. Amad! Binangungot ka na naman ba? Yawa! Naroon na ang babaeng dilim na makarating ako sa hardin. Nakatalikod siya sa akin habang mabagal na umiindak ang kanyang mga kamay. Maparoot pa rito sa ibabaw ng hardin habang umaayon sa mga landas ng hangin. Nag-iiwan ang mga daliri nito ng kulay abong hamog na sandaling malalambitin sa kamananahan sa mga mahiwagang bulaklak. Mabuti pumunta ka, Amad. Hindi man lang niya ako nilunan. Kilala kita. Hindi siya sumagot. Kinukwento ka noon ng mga matatanda para manakot. Patigil ang babaeng dilim sa kanyang ritual. Nagpit na pagkakakuyom ng mga kamay ko. Ikaw raw nagturo sa mga tao na magsinungaling, Malimbong. Ilang segundong nang ibabaw ang katahimikan, saka humalakak si Malimbong. Parang kinukoro ng mga anino sa paligid ang kanyang pagtawa. Hindi ko na mabilang ang mga nagdaang siglo mula noong nakatapak ako sa lupa. Halos wala ng bakas ang mga nakatatanda sa santinakpan. Liban sa mahihimbing nilang hilig. Lipas na ang panahon namin, ngunit na ipamana pa sa inyo ang mga pangalan namin. Kilala mo ako? Lumayo si Malimbong at nagtagpo ang aming mga mata. Nakakalunod ang mga mata niyang tila mga mundong balot sa dilim. At sa palagay mo, may karapatan kang kutsain ako? Pagbantaan ako? At sa sansaglit, nahulog na ako sa walang hanggang bangin. Nilamon ng mga pandama ko ng mga anino pumipintig at malalatig ang paghawing ng hangin. Lumupaypay ang katawan ko at sigaw ng isip ko, mamatay na ako. Hindi sa pagsalpak ng katawan sa lupa, kundi sa lagim at kawalan ng pagkahulog. Kasing bilis ng paghulog ko ang pagbabalik sa akin sa hardin. Inagawan ng hangin ang baga at tumagaktak ang pawis sa buong katawan. Nanlambot ang mga bintikot na paluhod ako sa lupa. Pasuray-suray ang paningin ko habang naghihingalo. Dumampi ang isang hinturo sa aking baba at inangat ang ulo ko. Nagbalik ang wisyo ko nang magtagpo ang aming mga mata. Nagbago ang mga mata niya. Nasa kaliwang mata niya ang bilog na buwan. At sa kanan, ang kalawakang tinutuldukan ng mga tala. Kilala mo na ba ako? Opo, ang bulong ko. Ikaw si Malimbong. Diwata ng panilinlang. Isa yon sa pakahulugang ipinataw sa akin. Sa pag-aakalang nililinlang ng dilim ang isip ng tao. Ngunit higit pa roon ang diwa ng pangalan ko. Nakaugat ang panlilinlang sa pagnanasa. Ibinaling niya ang pagtanaw ko sa langit. Isinilang ako noong unang natanaw ng tao ang buhay. Noong una siyang umasa sa isang bagay na kailanman hindi niya makakamit. Kaya natuto siyang managinip ng gising. Isabuhay sa haraya ang dagling pagkamit sa mga di nararapat pangarapin. Ang mainom at mauhaw sa sariling kasinungalingan. At yun po bang ginagawa mo sa amin? Ang mapangas kong tanong. Ang lasingin kami sa mga ganong pangako? Ang paglaruan kami? Kinabayan niya Malimbong ang pagtayo ko. Wala akong kinakailangan sa inyo. Kayo ang nanggising sa akin. Ngunit pinapunta mo sila rito kagabi.
Sila ang nagkusa dito. Ang iling niya habang pabalik sa hardin. Tinatanggap ko lang sila at ang mga alay nilang lihim. Anong mga lihim? Imbes na sumagot, hinikayat niya akong lumapit. Makbang ako hanggang sa abot kamay ko na ang mga mahiwagang bulaklak. Ano po ang mga ito? Maraming bagay. Mga hinanakit, mapanuksong paghihiganti, pusong biniyak, maikinukubli na mga taga rito. Bakit ka na pa rito, Ahmad? Pinatawag niyo po ako. Umiling si Malimbong at ignuro ang mga mahiwagang bulaklak. Napatitig ako sa isang kahawig ng mga orchid na inalagaan noon ni inay. Tuwing Valentine's o kaarawan, dinededma ni ama ang mga rosas. Mga puti at lilang orchid lang ang hinahanap niya para kay inay. At sa kabila ng mga taong lumipas, walang kupas ang kanilang mga ngiti tuwing iaabot ni ama ang mga orchid kay inay. Bakit ka na pa rito? Nakawala ang mga salita. Dahil nakakapagod ang mga alaala, bulong ko sa kanya. Nais mo bang makalimot? Nabingwit ang puso ko. Pero tumanglaw ang mga sinabi sa akin kanina ni inay. Pwede ka po ba magbigay ng mga panaginip? Ano gusto mong mapanaginipan? Umiling ako. Para po kay inay. Tungkol sana kay ama. Maaari naman. Kinuyom ni Malimbong ang kanyang kaliwang kamay at nagtipon doon ang hamog hanggang sa mabuto ang isang itim na sundang at inabot niya ito sa akin. Sundin mo ang daan palabas ng Sarikulay. Paglaon, makakarating ka sa mga bakawan. Mahahanap mo roon ang ninanais mo. Tinanggap ko ang sundang at nilakad papasok sa gabi. Hinabol ako ng huling bilin ni Malimbong. Huwag mong kalilimutan, Ahmad. Lahat ng mga bagay ay may. Maraming salamat sa UP Repertory Company sa interpretasyon ng mga akda ng ating mga nakasama sa palihan. Para sa inyong kaalaman, ang mga akdang binasa ay The Utterance of a Weaver by Obi Magsumbol, Ang Mga Tapay-Tapay by Jennifer Ebdani, Care for a Light by William Lindog, at Pugot by Soc de los Reyes. Sa puntong ito, narito si UP Institute of Creative Writing Director Romulo P. Bakiran Jr. para sa maiksing mensahe. Magandang araw po sa lahat. Nasa pagsasara na po tayo ng ating naging mabungang palihan, ang 6 Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Tinitignan natin ang nagdaang workshop na isang pagsisimula lamang sa isang mas mabungang produksyon ng panitikan na may kaugnayan sa paggamit ng mitolohiya at nakita natin ang mga direksyon na maaring tunguhin at mapaunlad pa. Nagpapasalamat tayong lahat sa aktibong pakikilahok ng lahat mula sa fellows, mga panelists at lalo na sa suporta ng ating technical staff at mga kawani ng UP ICW. Kung di dahil sa pagtutulungan ito, ay hindi magiging tagumpay itong ating isinagawang palihan. At pinasasalamatan natin, siyempre, ang
ang inspirasyon nating si yumaong Tita Amelia La Peña Bonifacio, na isa ring pambansang alagad ng sining at pagsuporta ng kanyang pamilya, ang dating dekana ng CAL na si Ami Ramolete. At muli, nagpapasalamat ang UPICW sa inyong aktibong partisipasyon at pagbabahagi ng talento at mga pangarap para sa paglikha ng panitikang Pilipino. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, Sir Joey. Ngayon, narito ang 12 fellow ng 6th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Ludwig Bables. Amruding Tauter Barayman. Noel Ceniza. Soc de los Reyes. Jennifer Ebdani. John Carlo S. Gloria. William Lindog. Obi Magsombol. Josh Paradeza. L.A. Peluden.
Adrian Medina Pregonir. Jerwin Belale Uy. Muli, sila po ang 12 fellows ng 6th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Ngayon naman po, ating tawagin ang mga naging panelists. Merly Alunan. Genevieve L. Asenjo. Christian Sendon Cordero. June Cruz Reyes. Edgar Calabia Samar. Kasama din natin J. Neil Garcia. Muli, congratulations sa ating mga kasamang manunulat. Sana'y magpatuloy tayo sa paglikha. At bilang patikim sa kanilang pagpapatuloy, mapapanood natin ang inihanda batch presentation. Isa sa mga naging tradisyon sa ganitong mga aktibidad. Magandang hapon sa inyong lahat. Para sa aming presentasyon, itinatampok namin ang kauna-unahang Nilalang Awards 2022 kung saan susuklian ng mga fellows ang kabutihang taglay ng mga kagilagilalas na mga tao, elemento o mga nilalang na nagbigay posibilidad sa isang matagumpay na palihan. Papakilala ako si Ludwig, ang MC niyong kalahating tao, kalahating duwende, para simulan natin ang paggawad na magagantimpalaan ng mga prestigyosong award na ito. Tinatawagan ko, unang-una, para sa ating kapre, si Sok de los Reyes. Magandang gabi sa ating lahat. Hindi mabubuo ang palihan kung wala ang taus-pusong tulong ng mga staff at production teams na to. Hindi man natin sila nakikita sa mga live streams, sila ang mga haligi ng tahanan ng mga kagilagilalas na nilalang ng palihan. Kaya nais namin gawaran ng dakilang sa Gigilid Award, sina Maylene Soriano,
Cyril Laronia, at Carlo Erfe. Muli, maraming salamat sa mga dakilang sagigilid ng Amelia La Peña Bonifacio Workshop. Nagbabalik sa iyo, Ludwig. Maraming salamat sa De Los Reyes at sa ating kapre. Susundan naman ng ating pangalawang tagabigay ng gantimpala. Tinatawagan ko ang ating manghuhula na si Josh Paradesa. Magandang gabi sa ating lahat. Yan, nakikita niyo ba ako? Kung hindi niyo po alam, ako po ay isang manghuhula. At para sa award na ito, kinailangan namin, ay, hindi ito ang naka-assign sa akin. Pwede po bang, pero, sige po. Itong mahalaysay na ito, hindi magiging maayos ang ating mga programa kung wala siya. Dahil sa kanya nagkaroon ng magandang daloy at nagkaroon ng maayos na transisyon ang bawat parte ng ating programa. Sino pa ba ang pwedeng mumbaki sa ating na mabibigyan ng award na ito? Paki-present po, please. Sig Petro, ikaw ang mumbaki ng ika-6 na Amelia Peña Bonifacio Workshop. Maraming salamat, Josh Paradesa, sa manghuhula. Tila hindi mo ata nahulaan na magkakamali ang ating presentasyon. Tama ka dyan, kaibigan. Susunod, bigyan natin ng pagkakataong magsalita ang ating susunod na fellow na si Noel Sinisa. Isang albularyo. Gandang gabi sa ating lahat. At ito ang Hunyango Award para sa orihinal na Hunyango, pinuno ng pangkat palitan nyo. Huwag na huwag kang mawawala sa meeting dahil tiyak na ang iyong pagkatao ay kanyang aangkinin. Hunyango Award, iginagawad ko ang parangal na ito sa ating nag-iisa, hindi magaya-gayang si Rona de la Peña. Maraming salamat ang ating albularyo. At maraming salamat din kay Ate Rona dahil sa palit-palit na ang mukha dahil minsan nagiging kalbo at minsan nagiging halaman kapag kami ginagawa. Maraming salamat para sa ating susunod. Muli kong tatawagin ang ating manghuhula na si Josh Paradesa. Hello! Meron tayong comeback. Babawi tayo. Hindi pwedeng nagkamali tayo sa una at tapos na yun. Ngayon, para sa award na ito, kinailangan kong sanggunya ng aking mga baraha. At ano itong nakita ko? Isang kalbo. Sino nga bang pwedeng kalbo na pwedeng bigyan ng award na ito? Walang iba kundi si Sir Vlad! Ayan po, tama. Ikaw lang po ang kalbo ngayon. Maraming salamat po sa paggabay at sa suporta sa aming mga namamblema.
nararapat lang po sa inyo ang award na ito. You deserve water and happiness. Congratulations po, Las Gonzales, bilang natatanging kalubong dito sa ating palihan. Bilang ay nakakatuwa na ito ay Sirena Perla. Para naman po sa ating susunod, maraming salamat sa ating maghuhula. Tatawagin ko ang ating resident na mga Tawas na si JC Gloria upang magbawad ng kanyang gantimpala. Ako nga pala ang millennial na mananawas. Ang lalahon, diwata ng Annie Award, ay iginagawad kay. Teka, babasahin ko pala muna ang teksto. Ang Lalahon Award ay isang pagkilala kay Lalahon, ang diwata ng pag-aani na nakatira sa bulkang Malaspina sa isla ng Negros. Basta't nasisihan si Lalahon sa mga tao, magiging mabunga ang kanilang pananim at mananatiling masagana ang ani. Ngunit kapag nagalit, nagsasabi ito ng delete, delete, delete. Kaya ang Lalahon Award na ito ay ginagawad kay Dr. Genevieve Asenjo. Maraming salamat sa ating resident. Hindi ko alam kung magtatawas ba yun o kakanta sa B-side, no? Congratulations din sa ating kay Ma'am Genevieve dahil patuloy mong pinatunayan na ikaw ang tagapagpaalaga ng ating ani. Sa susunod, tatawagin naman natin ang sad boy na aswang na si Jerwin Uy. Sad ako. Magandang gabi. Sa palihang ito, isang panel ang nagpakita ng pambihirang husay sa pagbabahagi ng kanyang mga komento at puna nang hindi nawawala ang pagtawat, pagbungisngis na talaga namang nakakahawat, nakapagpapagaan ng ambience. Good vibes lang lagi. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Ginagawad ko ang Bungisngis Award. Walang iba kundi kay Sir Egay Samar. Deserve na itong Bungisngis at laging GB Award. Sa panahong may pagka nasusunog ang mga akda, ay tila siya ang nagdadala ng kabutihan at nagdadala ng good vibes dito sa ating mga diskusyon. Sa susunod, ating pinapatawagan si Adrian Pregonir, ang natatanging bakat ng ating palihan. Sa aklat ng ating Bungisngis Awardee, naitala ang isang diwata ng mga bagobo na si Bait Pandi. Siya ang tagapangalaga ng habihan at ng mga habing. Sa palihang ito, nasaksihan natin ang isang halimbawa ng maladiwatang panghahabi ng talakayan. Salamat, Hinduro. Dako nga kalipay haamon ang paghatag hini nga Bait Pandi Award kan Ma'am Merly Alunan. Maraming salamat, Jennifer Evdani. Patawarin mo na ang mga duwende ay nagkakamali. At congratulations kay Merly Alunan para sa kanyang Manghahabi Award. Ngayon, ito na ang panahon ng ating barakat. Ating tawagin si Adrian Pregonir. Hello po, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kayo po ay makaharap pero hindi po makikita ang aking mukha. Yung manananggal po ay nawala. Kerset, sandali lang po. Ayun.
Andito na po ang aking mukha pero hindi nyo muling nakikita katulad ng ating kakaharapin ngayong gabi. Ang ating gagawaran ng isang dakilang gantimpala. Siya po ay nanununog ng akda. Siya po sa aking baraha. Except itong aking tabon sa mukha. Siya itong nanununog ng mga akda, ano? Pero sa aking baraha, siya rin itong demonyo na nakatutulong sa ating lahat upang tayo'y mapakinis hindi lamang ang ating akda, kundi ang mga haggard nating mukha. Ito pong makaboteng, nakakatakot pero tumutulong award ay aking iginagawad sa nag-iisang ama nitong mga demonyong nakatutulong po ay si June Cruz Reyes para sa makaboteng, nakakatakot pero tumutulong award. Palakpakan natin si Sir June Cruz Reyes para sa kanyang Makabote Award. Ika na siya ay kinatatakutan ng lahat at tila nakaantabay ang lahat sa kanyang mga nakasusunog na mga komento. Pero nakakatulong pa rin sa kalusan. Para sa ating susunod, Gusto kong ipakilala ang ating susunod na mangkukulam, si Obi Magsombol. ang susunod na gagawain ay ang panalista na tinatawid ang iba't ibang espasyo mula Bicol, Yaman, Paranaque at patungo siyang Laguna sa kabila ng mga magbibigkis sa mga magkakalayo na espasyo na gawa ng umaybon sa aming panahon. Kaya naman, gagawaran ko na ng award. Tobog, gumamit ng word on award. Si Christian Sendon Bordel. Congratulations po. Sir Christian, tila dahil ikaw ay papalit-palit at tila dumadaan sa mga portal. Tuwing nagbubukas ng camera ay laging nawawala at tila nahahanap din. At muli natin tatawagin ang pinakahuli, si L.A. Piluden. Ang ating nag-iisang Mandayday Herb. Hello, hello, hello. Balik na po tayo sa katinuan sa lengguwahe ng mga tao. Ang susunod nating awardee ay medyo mahirap i-dog show. Pero tampok nga sa myth and writing ng isang panelist natin na si Janelle Garcia. Ang isang tulang ipinamagatan niyang Mebuyan at ang sinabi niya doon, a fistful of rice thrown upon the ground. And with her pestle and mortar she sank to tend to the children of the underworld. Sasandalan ko ang pag-uugnay ni Rosario Cruz Lucero sa mortar and pestle o ang lusong sa pagsibol ng ating sining at panitikan. At tulad ng umiikot na lusong ni Mebuyan, ang ating sining at panitikan ay paggalaw paloob at palabas, masigla, nagbibigay katiyakan, nakaka-rejuvenate. At magkasundo kaming mga fellows na itong next awardee namin ay talaga namang may rejuvenating presence at tulad nga ni Mebuyan, tending to the children of the underworld, nagbibigay sigla sa mga alagad ng sining at panitikan, o di ba kinonek? Siyempre ito ay walang iba kundi ang ating workshop director na siyang nag-assemble sa ating mga children of the underworld sa pagtitipong ito. Walang iba kundi si Dr. Luna Sikat Cleto. Palakpakan natin ang lahat ng nabigyan ng gantimpala. Congratulations, Dr. Luna Sikat Cleto, ang aming Mama Mebuyan at ang naging
magluwal sa aming lahat at aming tagapagprotekta, taga-alaga. Ngayon, doon nagtatapos ang nilalang awards. Inaasahan namin na ipagpapatuloy pa ang pagpapayabong ng mito, alamat at mga kwentong bayan sa makabago o kontemporaryo anyo ng panitikan. Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat, fellows, at pagbati sa ating lahat. Ituloy na natin ang bahaginan sa kinatawan ng batch na ito. Una nating mapakikinggan ang mensahe ni Dayo, si Amroding Tauter Barayman, na susundan naman ni William Lindog. Magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat sa aking mga kapwa fellows sa isang nakakaaliw na paggawad sa ating mga panelist. Pagbati again sa mga panelista at saka sa mga fellows sa napakahusay at dahil naitawid natin ito ng matiwasay at may nakuha tayong magagandang aral at danas. Para sa mga panelista, maraming salamat sa inyong mahalagang mungkahi at komento at syempre yung inyong mga pagsusuri sa aming mga akdang naisulat. Maraming mga akdang halos buo na at talo pa itong mapaghusay dahil sa tulong ninyo, dahil sa inyong mga pagsusuri at dahil sa inyong mga komento o suggestion. Ang yaman at lalim ng pagbasa ng mga panelista sa mga akdang nailatag mula noong Lunes hanggang sa pagtatapos ngayong araw. Maraming mga ideas at konsepto ang nabuksan doon sa pagtalakay ng mga akda. At nais ko lang din na i-highlight na napakagandang pagkakataon ito sa mga manunulat na naghahanap ng linaw, ng linis, ng dulas sa kanilang pagsulat. Para naman sa mga fellow, sa totoo lang, pumasok talaga sa sistema ko na yung mga fellow ay hindi parang mga fellow ko lang or mga kapwa ko lang manunulat, kundi sila parang ginawa ko sila sa aking sistema bilang mga panelist dahil ang gaganda rin ng kanilang mga naitulong at naiambag doon sa maakda ng aming maakda na nailatag. Sa tuwing pinakikinggan ko ang mga ideas ng kapwa ko fellow, ang dami kong nakukuha at sa totoo lang, nagte-take note din ako ng kanilang mga idea o kanilang mga sinabing mga mungkahi nila. Ang isa sa pinakamakabuluhang danas na nakuha ko sa palihang ito ay para kong binasa ang iba't ibang rehiyon. Ang diverse kasi ng palihang ito, ang diverse ng mga akta, at saka tiyak na magagamit ko ang palihang ito upang lalo pang mapaghusay yung mga proyekto na aking gagawin. So yun lamang po at again, congratulations sa ating lahat at maraming salamat. Hello. Thank you, Sir Amroding, for your very great address. And I guess I'll start with my part as well. First of all, I'm very thankful for this opportunity to be part of the 6th ALBWW. I was not only able to learn valuable tips on how to improve my own work, but also experience different types of works, ranging from Maranao tales all the way to contemporary examples of prose and poetry. In addition to this, the panelists' various perspectives on things that I didn't look for during my first reading of the workshop manuscript, such as the concepts on retelling, on form, and even on the very topic of myth, really heightened the experience of this workshop. For the summary of these last few days, I'd like to go back to the dictionary definition of myth. A traditional story, especially one concerning the early history of a people or explaining some natural or social phenomenon, typically involving supernatural beings or events. What does this mean? First of all, myths are highly subjective. One society might have a different explanation on, for example, the creation of the world compared to another. This is very evident in the case of the Philippines, where tens, if not hundreds, of different stories were created by all kinds of people to explain the same natural occurrences. We have eclipses, landslides, earthquakes, and many more. With that, we also have a veritable cachet of creatures, the manananggal,
the Tiyanak, the Tikbalang, and so many more heroes to fight them. Second, these are traditional. These have been passed on from generation to generation, whether through oral tradition or through being written down. Some have arrived to the present day unchanged, while others have been added onto by storytellers throughout the centuries. Many more have been lost to time or fire or fickle memory. But that does not mean we are short on myths. As shown by the works that we all have read through for the last 5 days, we have more than enough to play with. We have retold stories from the past. We have adapted these stories and used different methods to retell them, whether through new contemporary forms of poetry or through showcasing the vast wealth of languages in the Philippines. Third, and most important of all, these are a history. We can see how Philippine society's way of thinking has changed throughout the years just by looking at the myths. We have the pre-colonial tales of the Bakunawa, the Pilandok, and even Lamang. And we can contrast these with the modern urban legends of today, like the woman on Balete Drive or the snake person in the Robinson's Galleria dressing room. There is no superiority about which myth is better. Don't always mind that. But we can see how civilization has evolved, has changed, and even adapted to outside environments. So, what does this all mean for the workshop? In these last 5 days, we have celebrated Philippine mythology in its entirety. Its past, its present, and perhaps even its future. We have opened old and new possibilities alike in continuing the proud traditions that our ancestors have passed down onto us. However, most importantly, we have found tools to not only build upon the past, but create our own mythology. A ways to explain societal happenings in this tumultuous world, and perhaps even work to weaving a shared national consciousness together. With this in mind, I'd like to thank you all once again for attending this workshop, whether you be a panelist, a fellow, or even tech person, and making these last 5 days a very memorable event. Once again, thank you very much. Pagbati at lubos na pasasalamat sa inyong mga salita, Amroding at William. Sa yugtong ito, sa pangunguna ng ating workshop director, hayaan ninyong magbigay ang ating workshop panelists ng ilang salita ng pagkilala at pagpupugay. Ang munting ritual na ito'y alay natin sa mga kasamang pumanaw na at sa buhay na kaya pa nating pagyamanin habang tayo ay narito pa at tinatangkang mabuo ang mas mabuting daigdig. Bilang panimula, pakinggan natin ang isang pagbabahagi ng tula ni Merly Alunan. Maupay nga gabi. Ang akong basahon usa ka balak, a poem written by one of Mindanao's most lyrical poet, Lilia Lopez Chua. The title of her work is Ghost. I hide you among the living in the chaos, in the chaotic center of my closest. Among piles of shoes and jeans, I hide you in the middle of my sentence, in the middle of the day, in the middle of my thoughts, sandwiched between errands and work, leisure and laughter. Then I cannot wait to be alone, to come home and call on you, call out your name, and answer in my own voice. They said, was like yours. Answer in my own voice. They said, was like yours. Folding you into my breath, my arms, in this silence, where I am
were news to me. There is really no you. This no more. We're there to know you here, the endless end of you. Farewell, poets. See you in the other life. Salamat, Ma'am Merly Alunan. Pakinggan natin ang mensahe ni Genevieve L. Asenjo. Para sa mga nauna, kasama at saka sa mga sumusunod, ang aking pagtagay para sa kalusugan, kaligtasan, tapang, pag-asa, kalinga, pag-ibig, at higit sa lahat, buhay, buhay, buhay. Pakinggan natin ang mensahe sa atin ni Christian Sendon Cordero. Magbukas tayo ng marami pang portal. Napakalawak, napakayaman ng ating arkipelago. Magkwento ng magkwento, ng magkwento, ng magkwento. Maraming salamat sa inyong lahat at hintay ko kayong lahat sa Bicol. Maray na Banggi. Ating pakinggan ang mensahe sa atin ni June Cruz Reyes. Ang agrikultura at ang kultura ay pareho lang. Kailangan magtanim ng magtanim. Kung walang magtatanim, may magugutom. Magkakaroon ng mga malnourished. Maraming magiging kawawa. Magtanim, magtanim. Magsulat ng magsulat para umani ng mabuti at sagana ang ating bansa. Tawagin po natin para sa kanyang mensahe si Edgar Samar. Yung workshop ay pagkakataon para maipaalala sa isa't isa kung anong nangyayari sa paligid natin, kung anong nangyayari sa panitikan sa kasalukuyan, at pampalakas ng loob na hindi tayo nag-iisa sa gawaing ito na parang walang-wala sa hinagap ng pang-araw-araw na buhay na binubugbog tayo sa trabaho at iba pang gawain para mawala na halos ng pagkakataon para magsulat, magbigay ng kahulugan sa mga bagay-bagay, maghabi ng mga kwento para bigyang saysay ang ating realidad. Madalas na nag-iisa tayo habang nagsusulat, pero hindi talaga tayo nag-iisa. Malaki ang papel ng palihang tulad nito sa pagbubuo ng pagpapatatag ng komunidad at halos siguradong magkikita-kita at magkakasama-sama pa tayo sa hinaharap sa iba't ibang pagkakataon sa ibang palihan o sa ibang talakayan o sa paglulunsad ng inyong mga aklat o sa gilid ng mga lansangan ng samot-sari nating pagdilagilalas na pakikipagsapalaran. Fellows, umasa kayong patuloy kaming mag-aabang sa inyong mga kakatahin para basahin at ibahagi sa iba na gaya ng pagkakaloob ng pag-asa sa isa't isa na napakahalaga sa panahong ito. Panahon Inaanyayahan ko na ang lahat. upang pakinggan sorry. ang pabaon sa atin ng ating festival at workshop director, Luna C. Catcleto. Inaanyayahan ko kayong lahat na buksan ang inyong camera. Isang tagay para sa panulat. Isang tagay para sa bayan. At isang tagay para sa
kalusugan at buhay. Tatapusin ko po ang pagbati na ito, dasal, yakap sa tula ni Ma'am Merly. Karong layo na ta. Karong layo na ta sa sinugdanan, kiningdalan sa pag-asoy, mauray magadugtong sa atong gigikanan ug sa atong adtuwanan. We're a long way off. We're a long way off from where we began, but the path of the story will surely link us to where we came from and where we're going. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sana'y magkita-kita tayo uli sa pahina, sa Zoom, sa harapan. Inaanyayahan din po ang lahat ng kasama natin sa live broadcast na magbukas ng camera para sa final photo op ng ating workshop. Okay po, on my cue. Ready? 3, 2, 1. And smile! Kuhanan ko pa po ng isa sa speaker view natin. Patulong na lang din ako, Carlo, to screenshot dyan sa'yo. Baka mas maganda. Ready? 1, 2, 3, smile! At dyan po nagtatapos ang ating 6th Amelia Lapena Bonifacio Writers Workshop. At muli, mapagpalayang paglikha at panalangin ng pananalig sa napakaraming kabutihan at hiwaga ng kapwa at ng malikhaing isip.